Good evening everyone. Ayan po. Kumusta na po kayo? So, tayo po ay magtatalakay ngayon patungkol po sa Father. Sapagkat ang buwang ito ay buwan po ng mga ama. Ayan po. The Father. So, ang tatalakayin po natin is the real Father. Ayan po. What is the real Father? In Isaiah 9 verse 6, ito po ang sinasabi, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa ating ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ang tatawaging kahanga-hanga, makapangyarihan Diyos, walang hanggan Ama, prinsipe ng kapayapaan, no? Siya po ay walang hanggang Ama. So this is the prophecy in the Isaiah na pumapatungkol sa ating Amang Diyos. So kaya po, our real Father is our God. Ayan po. So, in the reality, ay makikita po natin sa Mateo 23, Matthew 23 verse 9. Ang sabi po, huwag ninyong tatawaging Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit. So, kung titingnan po natin, siya po yung tunay na Ama. He's the real Father, no? Na yung katagang Ama ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos, na nag-iisa. So malinaw po na sa pamamagitan ng ating Amang Diyos na siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. So basahin po natin ang text natin ngayong gabi in 1 Thessalonians 2 verse 11 to 12. Ito po ang sinasabi, tulad ng alam ninyo, kami ay naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, sa paningin ng Diyos, na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ayan po. Ulitin ko lang po yung talata para malinaw. No? 1 Thessalonians 2, 11 to 12. Tulad ng alam ninyo, kami ay naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, na tumawag sa inyo upang mabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ayan po, kaluwalhatian. So makikita po natin na maging po ang sumulat po ng Book of Thessalonians ay ang pagnanais po ay ang lahat po ng mga tao ay mabibilang sa kaharian ng Diyos. At ang sabi niya ay siya po ay tumatayong ama, no? Siya po ay tumatayong ama upang bigyan po ng advice, no? Pangaral para mapibilang sa kaharian ng Diyos. Sino po ang real Father? What is the real Father? Is our God. No po. But in our physical, siyempre po meron po tayong Father in physical. Ayan po. Meron po tayong pinagmulan, ang ating ama't ina. Mababasa po natin sa Job chapter 1 verse 21, na sa pamamagitan po ng pagkasilang natin sa ating mga magulang, no? Na ating pinagmulan. So malinaw po na meron po tayong physical Father, ano po, na pinagmulan. Ayan po.
So, what is the physical characteristic in the physical father? So, makikita po natin na as a father, yung connected po sa ating amang Diyos. Ayan. The physical father is, we had a plan for our family. So, yan naman po lagi ang layunin ng isang magulang. Yung planning. Ano po yung plan? Ay mabigyan niya ng buhay, masaganang buhay ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, mapag-aral na maayos. Tama? So, that is the physical father. Yan po yung pinakanais po ng ama sa physical aspect. The physical aspect is the father. But, meron din po siyang family leader. Dapat siya po yung family leader in the family. Siya yung tagapanguna, taga-akay ng kanyang pamilya, taga-advise sa pagiging mabuti. Para magiging mabuti. And also, it's a model, the father. Dapat tayo po yung may kapangyarihan sa tahanan na manguna para sa ikabubuti ng pamilya. Yan po. Hindi po siga, kundi taga-panguna. Yung maayos po na approach, no, sa ating pamilya. Yan po. In Ephesians 6 verse 1 to 2, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang ninyo ang inyong ama't ina at ito ang unang utos na may kalakip na pangako. So, ayan po yun. So, paano po tayo gagalang kung tayo po ay nagpapakita ng pagiging modelo as a father na nakakunig sa ating Diyos. Ayan po yun. And then in Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama't ina, sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ayan po. So how about the spiritual father? Ayan po. So spiritual father also ang ating Panginoon Diyos in the real father. Na ang sabi nga po niya sa Hebreo 12 verse 9, hindi dinidisiplina ninyo ang ating sa ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas mararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. So malinaw po na ang ating Diyos ay siyang Espiritu natin. Spiritual Father. Ayan po. So ano po yung plano ng ating Father? The real Father, magandang buhay. Siya po ang magitan ng pag-akay sa kanyang kaharian na masunod ang kanyang mga panukala at makasama tayo sa kanyang kaharian. Siya po yung reason at yun po yung layunin ng Diyos. And also, what kinds of Father? What kinds is the real Father? So, anong uri po siyang Ama? In Job 37 verse 3, ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya walang makakalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Yun po siya. Kinds of Father. Different Father. Napakataas po na kanyang pamantayan. Siya din po ay fair father na tinatawag. In John 17 verse 25, makatarungan, ama, hindi kakilala ng sanlibutan. Ngunit, kilala kita at alam ko rin nga ibinibigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. So, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita po dito. No? About Father. So, pinapakilala niya yung Ama na Diyos. No po? The real Father. Ayan. Sabi niya, siya po nagsugo. Ang Father ay nagsugo kay Jesus, the Son of God. Ayan po. Sumalina po. And, lastly, the caring Father. No? Caring Father. Siya po ay maaasahan. Siya po ay tagapag-ingat. No? At hindi lamang po tagapag-ingat. Nilayunin niya, yung ninanais niya po na makasama tayo. Kaya nga po, ang sabi po sa
John 14 verse 2 to 3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo? Pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroroon. So napakaganda po ng layunin ng ating Panginoon. Makapiling, makasama kung saan man po siya naroroon. So ngayong gabi, maraming salamat po sa ating pinag-aralan. Nawa po ay mayroon po kayong napulot at na-bless po kayo sa kanyang mga salita. Happy Sunday po. God bless you po.